Hello, good evening po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating ika-215 day na ating share na devotion video. Sorry po kung natagalan tayo bago na naman makagawa ng another video ng ating devotion dahil ang inyong lingkod po ay itong mga sunod-sunod na araw ay laging pagod dahil nag-general cleaning para sa upcoming Chinese New Year. And ayan, thanks God, it's Friday and at the same time ay last day din ng pasok ng mga alaga natin dahil 1 week din silang bakasyon for Chinese New Year celebration. Ayan, dahil syempre mga amo ko ay pupunta na naman sa ibang bansa, sila ay magbiyabiyahin na naman kaya marami tayong inihanda at ipiniprepara at lalo na rin paghahanda para sa kanilang darating na bagong sanggol dito sa bahay. So magkakaroon ng bagong baby kaya dapat malinis at maraming mga hinahakot, inaayos at mga binibili sila para magkaroon ng space para sa pagdating ng bagong sanggol na isisilang. So, bago po tayo magsimula ng ating share and devotion video, huwag po natin kakalimutan magpasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating prayer. So, let us pray. Ama namin Diyos na makapaghana sa at muli narito po kami, Panginoon. Papasalamat, pinupuri at dinadakila ang inyong pangalan, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga, Panginoon, sa trabaho at sa mabubuting mga amo, Panginoon, na siyang blessings ninyo, Panginoon, para sa aking Panginoon at para sa aming pamilya. Alam po namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming ginagabayan sa bawat araw at bawat oras, Panginoon, at alam ninyo ang laman ng aming puso at isip, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, dalangin namin sa aming gagawing pagbubuli-buli na inyong mga salita, Panginoon, na kayo ang mataas at mapapurihan sa gagawin naming devotion na ito, Panginoon. It's not about my knowledge, Panginoon, not about my wisdom, Panginoon, but it's all about you, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, na kayo at ang inyong leading, Panginoon, ang siyang magpaliwanag at magpaintindi sa mga taong makakapanood nito at makakarinig, Panginoon, na tunay na kailangan namin kayo sa aming buhay, Panginoon. At walang may kakayahan, Panginoon, na makapagpabago sa kahit sino, Panginoon, maliban sa inyo, Panginoon. At alam po namin na kayo ang hihipo sa kanilang puso, isip, kaluluwa at espiritu. Panginoon, sa gayon, Panginoon, ay tanggapin ang inyong bugtong na anak bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. At habang buhay po kami at walang asawang magpapasalamat sa Panginoon Yesus dahil sa kanyang ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo o Golgota, Panginoon, para matubos lamang kami sa aming mga kasalanan. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, sapagkat napakarami namin, napakamakasalanan namin at hindi namin kayang makaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Ngunit salamat sa Panginoon Yesus dahil nag-alay siya ng kanyang buhay para sa katubusan ng kasalanan ng lahat ng sangkatauhan, Panginoon, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi po, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa aming Panginoon at nagiging kasama o helper namin, Panginoon, sa mga panahon na nanghihina kami, sa mga panahon na kami, Panginoon, ay pagod, sa panahon na kami, Panginoon, ay parang nawawalan na ng pag-asa o nanghihina na sa buhay, Panginoon. Ngunit dahil sa banal na Espiritu na nagmamala sa inyo, Panginoon, kaya we keep going, Panginoon, in our life, Panginoon. At dalangin namin na we finish this race of life, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa inyo hanggang wakas, Panginoon, na huwag kaming susuko, huwag kaming bibitaw sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, sapagkat ito ang pinakamagandang bagay at desisyon na magagawa namin, Panginoon, upang makasama kayo at sasabihin ninyo sa aming pagpunta sa inyong kaharian na well done, good and faithful servant, Panginoon, at makakamit namin ang aming eternal reward mula sa inyo, Panginoon, ang crown of glory na walang kapantay kahit sino dito sa mundo at kahit anong mga mamahaling bagay dito sa mundo, Panginoon. Patuloy aming dalangin, Panginoon, na sa gagawing pag-aral na ito, Panginoon, kayo ang mataas at mapapurihan, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, and let your light shine in us. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito po tayo sa Lucas 22:22. Saktong 22. Ayan. Sabi dito,
Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin, sabi yan ng ating Panginoong Yesus. Diba? So, ang message ay pinahiwatig na ng Panginoong Yesus na kasalo daw nila sa hapagkainan kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Application. Ang mga sinabing ito ng Panginoong Yesus ay baliwala sa ibang mga alagad maliban kay Judas, sapagkat alam niya sa loob niya na siya ang tinutukoy ng Panginoong Yesus. Alam niyang wala siyang maitatago dito, dahil bago pa man mangyari ang lahat o utusan ang sino man sa kanila, ay may nakahanda na itong bilin. Ngunit ang hindi alam ni Judas ay kung ano ang mararamdaman niya o magiging reaksyon niya matapos niyang maipagkanulo ang Panginoon. Siguradong hindi siya matatahimik at uusigin siya ng konsensya niya. Pero sa mga oras na iyon ay malabo pa ang takbo ng isip niya dahil pinaghaharian pa siya ni Satanas. Kapag inakala na niyang nagtagumpay na siya na gamitin si Judas, di niya alam na ang Diyos at kay Jesus ang tagumpay. Dahil malulupig at matatapos na ang sumpa ng kasalanan na nagpapahirap sa lahat ng tao mula sa simula palawang. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, diba? So, diba, parang, kumbaga, yung moment na yun na, diba, parang, kung sa iba, pag sinabi mo na, habang kumakain kayo, diba, sabi nga, enjoy ang moment ng pagkain, diba? Na alalahanin yung kaya tayo may banal na hapunan. Pero, kung doon sa Last Supper na yun, or sa huling hapunan, ay sinabi na ng ating Panginoong Yesus na nakasalo niya doon ang magkakanulo sa Kanya. Kung sa iba yun, diba? Siyempre matatakot ka na, diba? Iiwas ka na, hindi ka nakakain kasama nung alam mo na may masamang balak sa'yo or ipapagkanulo ka, diba? Pero, ating Panginoong Yesus, hindi niya iniwasan si Judas. Kumbaga, alam naman ni Judas sa sarili niya na siya talaga ang tinutukoy na ating Panginoong Yesus. Pero pinag-aarian pa kasi siya nun ni Satanas dahil kailangan talaga na si Judas nga yung nakatakda na gagawa ng ganon. But it is for the fulfillment of the mission of our Lord Jesus Christ, diba? Yun nga lang, ang hindi hawak ni Judas is yung kanyang mararamdaman pagkatapos niyang magawa na maipagkanulo ang ating Panginoong Yesus, diba? Dahil yun nga, pinag-aarian siya ni Satanas. Pero, what will happen kapag si Satanas ay umalis na sa kanyang katawan or sa kanyang isip, diba? Yun, tsaka dun sigurado siya. Sabi ko nga na, malamang uusigin siya ng konsensya na hindi siya matatahimik, diba? Kasi ganun din usually sa atin eh. Halimbawa kapag may mabuting tao na ginawan mo ng masama, ayan, diba? Siyempre, I'm sure naman na karamihan sa atin or hindi naman natin magagawa yun na sobrang galit natin sa isang tao ay kaya natin pasnangin o patayin yung taong yun, diba? Pero hindi naman si Judas yung talagang pumatay, diba? Kumbaga, kung naging kasangkapan siya ng paraan para maparusahan ng ating Panginoong Yesus para mas mabilis makuha ng mga may balak na masama sa Kanya. Naging kasangkapan lang siya para sa katuparan ng misyon ng ating Panginoong Yesus. Dahil kung walang magkakanulo sa ating Panginoong Yesus, walang tutubusing kasalanan, di ba? Di sana maaring hindi tayo naipanganak ngayon dahil nga sa sobrang gulo at kamakasalanan ng mga tao noong panahon nilang yun, di ba? Pero God is really good because laging may nakahanda at advance ng mag-isip ang ating Panginoon na kapag nangyari ang mga bagay na yun is meron ng nakahanda agad or nakatakda na solusyon, di ba? So, yun, iisipin ni Satanas na ay nagtagumpay na ako kasi namatay na si Jesus. Namatay na ang bugtong na anak ng Panginoon. Pero hindi niya alam na sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus na yun ay pupunta siya sa kanilang kaharian upang kunin ang susi na makapagpapalaya sa ating mga tao, 'di ba? Kaya ayan, tayo ay
We are saved by grace, 'di ba? Kaya nga amazing grace, amazing love ng Panginoon sa atin. So dapat lang na maibalik natin 'yun sa Panginoon sa pamamagitan ng pamumuhay natin ng wasto at naayon sa kalooban ng Diyos, loving God and loving people, loving our neighbor, even our enemies. Dahil sabi nga, ang ating Panginoon, di ba, mahal pa rin niya si Judas kahit ito yung nagkanulo sa kanya. Kahit nagkamali ito, mahal pa rin niya. Pero yun nga lang, ay alam naman natin naging istorya na si Judas ay dahil maaring hindi kinaya ng kanyang kalooban yung nagawa niya sa ating Panginoong Yesus na akala niya sobrang guilty na talaga siya. Kumbaga parang pakiramdam niya wala nang forgiveness, wala nang kapatawaran yung ginawa niya. Is yun nga, kinitil niya ang sarili niyang buhay, di ba? Kaya nga, mostly na sinasabi na sa lahat na suicide is yung kumbaga hindi natin dapat maging option na kitilin ang ating sariling buhay. Kumbaga, kapag kakalooban na ng Panginoon, na yun na talaga ang oras natin is ipagkatiwala lang natin sa Panginoon. Hanggat binubuhay pa tayo, ginigising pa tayo ng Panginoon sa bawat araw, pasalamatan natin yun dahil bihira lamang ang mga ganong nangyayari sa buhay. May iba na kagaya ng aming tatay, alam niyo naman na siya ay na-cardiac arrest, kaya siya ay sa kanyang pagtulog ay binangungot at yun na, hindi na siya nagising, di ba? So, every gising is a blessing, every moment of our life is a blessing. Kaya nawa ay gamitin natin to ng maayos at nakalulugod sa ating Panginoon at nakalulugod din para sa ating mga kapwa-tao, di ba? If we can serve with anything that we have, with the time, talent, and treasure na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ay gamitin natin to. Tandaan natin na ang ating Panginoon ay hindi tumitingin sa halaga o amount or gaano kalaki yung effort o yung bagay na ibinigay mo para sa Kanya because we cannot outgive God. Bago tayo magbigay, nauna na tayong binigyan ng ating Panginoon. Bago tayo magpatawad, nauna na tayong pinatawad ng ating Panginoon. Bago pa man natin mahalin ng ating Panginoon, ay nauna niya na tayong mahalin. Kahit hindi pa man tayo na ipapanganak sa mundong ito, alam na ng Diyos ang magiging future natin at lagi siyang may nakahandang napakagandang kinabukasan para sa bawat isa sa atin. Kaya, hanggat maaari, we live our life pleasing to God and hanggat maaari ay we glorify the Lord in how we live, how we speak, how we act, how we treat others, and hanggat maaari din ay pasalamatan natin lagi-lagi ang ating Panginoon for His wonderful work, for His wonderful creation. At yan ay tayo bilang mga tao na mamuhay dito sa mundo na sang-ayon sa kanyang kalooban. Nang sa gayon ay makapamuhay tayo ng masaya, ng payapa at in due time ay makakasama natin ang ating Panginoon sa kanyang kaharian. So, hanggang dyan na naman po ating share and devotion video. And let us all end up into prayer. So, let us pray. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa at muli. Maraming salamat po sa mayamang salita na aming nabasa at napakinggan sa oras na ito. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na ito ay hindi lamang mapapakinggan, Panginoon, ngunit may isa sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na bagamat kami ay bilang tao, nagkakaroon ng mga pagkakamali, Panginoon, but help us, Lord God, by your mighty power, Panginoon, na mapagtagumpayan ang anumang makapagpapahina sa amin, na mapagtagumpayan, Panginoon, anumang fear na nararamdaman ng bawat isa, Panginoon, bakit ayaw magbahagi na inyong mga salita, ayaw mag-evangelize, Panginoon, ayaw natulungan ang mga mahal sa buhay, Panginoon, na mailapit sa inyo, Panginoon. But we need to be eager, Panginoon, kung gaano kayo ka-eager, Panginoon, na turuan at i-develop ang mga kakayahan, Panginoon, ng inyong mga alagad na nakasama noon, Panginoon. I pray, Lord God, for peace and harmony for every family, Panginoon, that there will be love, there will be understanding, there will be forgiveness in everyone, Panginoon, at sa bawat buhay ng mga mahal namin sa buhay, Panginoon, we know, Lord God,
na we are saved, Panginoon, dahil tinanggap namin kayo bilang Diyos at tagapagligtas na aming buhay, Panginoon, at hanggat maaari po, Panginoon, ay namumuhay kami, Panginoon, na ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat mga tao na ginagamit ninyo, Panginoon, with a purpose in our life, Panginoon. Maaring iba ang tingin ay negatibo, Panginoon, ngunit sa inyo, Panginoon, sa pagmamahal ninyo sa amin, Panginoon, ay lagi kayong may inihahanda na magandang plano para sa amin, Panginoon. At yan ang patuloy namin aasahan, Panginoon. Yan ang patuloy namin pagsusumikapan, Panginoon, with the help of you, Lord God, because kung mananangan kami sa sarili namin galing, Panginoon, we cannot do nothing, Panginoon, sapagkat kayo lamang po, Panginoon, ang aming tagapaglikha, Panginoon. You're a great creator, Panginoon, at wala kayong nilikha, Panginoon, na hindi maganda, Panginoon, bagkus itong lahat ay maganda, Panginoon, at nawa maging kasangkapan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang lalong mapaganda ang mundong ito, Panginoon, ay pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. We also pray, Lord God, for the pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga students, mga teachers, Panginoon, at kahit sino pa man po, Panginoon, na nais, Panginoon, na matulungan ang aming kapwa, Panginoon, to know you more through devotion, through discipleship, through leadership, Panginoon, at talagang pong mga training, Panginoon, at kahit ang pag-aasikaso sa mga pangangailangan, Panginoon, ng aming kapwa, Panginoon, ay maibigay namin sa abot namin makakaya, Panginoon. And lalong higit, Panginoon, ay sa tulong ninyo, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa lahat ng mga financial problem at mga needs ng bawat tao, Panginoon, whether it's sa pagpapagawa ng mga bahay, Panginoon, ng mga school, ng mga hospitals, Panginoon, na magagamit upang maipalawig, Panginoon, ang inyong kaharian dito sa mundo, Lord God. We pray also, Lord God, for all the sick people, Panginoon. We know by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, ang pag-iingat sa bawat isa sa amin, lalong higit sa pamilya namin, Panginoon, na pakiramdam nila, Panginoon, ay walang nagmamahal sa kanila, Panginoon. Pakiramdam nila ay parang iniwan na sila ng mundo, Panginoon. We know, Lord God, na to you, Panginoon, nothing is impossible, Panginoon. Use our lips, use our body, Panginoon. Use our senses, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ng mga taong ito, Panginoon, na lubos na nangangailangan sa inyo, Panginoon. Dahil kayo lamang po, Panginoon, na may kakayahan at hindi kami, Panginoon, at ang magagawa lamang namin, Panginoon, ay to trust and obey to you, Lord God. We pray also, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, at sa lahat ng mga karating bansa, Panginoon, that there will be peace, love, harmony, and unity to everyone, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa, Panginoon, ay magpapagamit, Panginoon, so kung anumang time, talent, and treasure ay pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang nalalapit, Panginoon, na anniversary ng aming church, Panginoon, that we will be victorious, Panginoon, para sa mga ka-churchmate namin, Panginoon, na maaring nagpahinga, nagbakasyon, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, o saan mang panig ng mundo, Panginoon, ay dinadalangin namin, Panginoon, na kayo ang siyang mag-ingat at mag-provide sa lahat ng mga pangailangan, Panginoon, ng bawat pamilya, ng bawat mga plano, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na kami ang nagplano, Panginoon, ngunit kayo ang nagpapatupad ayon sa kalooban ninyo, Panginoon, o sa itinakda ninyong panahon, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa ibang mga bansa, Panginoon, there will be no more war, Panginoon, because there will be peace, understanding, unity, Panginoon, and always think about the good thing, Panginoon, na may gagamitin kayo, Panginoon, para sa bawat mga leader, Panginoon, ng bawat mga bansa, Panginoon, mula sa presidente hanggang sa pinakamababang parte ng lipunan, Panginoon, ng isang pamilya, Panginoon, na napaka-importante, Panginoon, pag-intact ang relationship namin sa inyo, Panginoon. At patuloy kaming nagtitiwala, Panginoon, that you are really a good Father. You are really a good God, Panginoon. At walang makapapantay sa inyo, Panginoon, na kahit ano o kahit sino pa man, Panginoon,
We pray also, Lord God, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon. We know, Lord God, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. We just believe, Panginoon, na ano man ang maaring nararamdaman ng mga katawan, Panginoon, we rebuke it, Lord God, that it will not manifest. It will not start in our life, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay we pray, Lord God, na ang mga pagpapala ninyo ang aming mararanasan sa aming buhay, Panginoon. At kagaya sa sinabi sa inyong mga salita, wala pang mata ang nakakita, wala pang tenga ang nakarinig, at wala pang isip ang nakaisip, Panginoon, kung gaano kalawig o kalawak, Panginoon, ang inyong mga pagpapala sa amin, Panginoon. Let us enjoy every little things, Panginoon. And we pray, Lord God, na ang lahat, Panginoon, ng mga mananampalataya will be bold enough, Panginoon, will be brave enough, Panginoon, para ipahayag ang inyong mga salita, Panginoon, sa iba't ibang mga tao, Panginoon. Hindi importante kung bata, hindi importante kung matanda, Panginoon, as long as willing, Panginoon, na magpagamit sa enlargement ng inyong kingdom dito sa mundo, Panginoon. At kung may nakalimutan pa man po ako, Panginoon, ay ipag-pray, Panginoon, ay kayo na po, Panginoon, ang siyang maaaring sa ayos nito, Panginoon, sapagkat kami lamang po ay narito, Panginoon, bilang instrumento ninyo, Panginoon. Ayaw namin, Panginoon, na kami ang makita ng mga tao o purihin ng tao, Panginoon, bagkus, Panginoon. Let all the praises, glory, and adoration belongs to you, Lord God, sapagkat kami ay mga taong mahihina, kami ay taong hindi kaya ang aming sarili, Panginoon, kung wala kayo, Panginoon. Pero dahil alam namin na Emmanuel, God with us, Panginoon, nakasama namin kayo lagi, ay we can do all things through you who strengthen us, Panginoon. Kagaya sa sinabi niyo sa Philippians 4:13, Panginoon, we pray, Lord God, we seal this prayer in Christ's name. This we pray in the prayer of Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.